Papasok nga yung bebe ko, kaya igagayak ko. O diba, antok na antok pa siya, kaka-Roblox mo yan. Ering at sinisipag pa akong magpusod, pero sa una lang naman yan. Mga ilang araw lang mare, sa barayray na ring papasok yan. Maaga nga siyang gumising para makapag-cellphone. Galing mo talaga, sarap mong pag-almusalin ng pagbubunga nga. Pero okay lang yan dahil napakaaga pa naman. Kung ako nga mare, matagal munang nakatulala habang humihigop ng kape. Nag-iisip ng idadahilan para matakbuhan yung utang kay kumare. Nag-aalmusal nga silang mag-ama, hinanda ko na yung mga isusuot niya. Nagtutulong talaga kaming dalawa kahit malaki na siya. Kesa naman pabayaan namin kumilos mag-isa, pero magbubunga nga ka. Asikasuhin na lang mare, kesa mamaos ka. Ito nga yung mga pamasod niya na hindi na ganong nagagamit. Last year pa kasi to, pero naitatabi ko pa. Napakaingat niya kasi sa gamit, kaya masarap siyang bilhan. Eri nga mare, at may bago na naman. Wala man siyang nagiging sabit, bumawi na lang sa ipit. Siyempre ako yung nag-aayos ng buhok niya kapag pumapasok siya. Umaalis dito ng prinsesa pero umuwi ng Bruhilda. Sa maghapon kasi na klase, doon na rin siya kumakaing mag-isa. Kaya naman susunduin mo na lang talaga kapag uwian na. Pagkarating tuloy sa bahay, napakarami ng iniinda. Nakaligo na nga ang bebe, kaya bibihisan ko na. Lamig ka naman, parang yung jowa lang nung isa dyan. Ay, sorry mare, hindi naman kita pinapatamaan. Pero parang gano'n na nga dahil meron na siyang iba. Mare, huwag kang magpapakabog, palitan mo rin ng 5. Eri nga yung medyas ng bebe ko na hindi rin magpapakabog. Sa kanya ko na lang tinutupad yung mga pinangarap ko noon. Bukod kasi sa luganggang yung medyas ko noon, hindi pa magkapares. Prinsesita ba anak mo? Ganun talaga. Pag laki-laki niyan, hindi na yan papayag na naasikaso. Totoo naman kasi mare na pag laki-laki niyan, hindi na yan papayag na magpaasikaso. Kaya naman enjoyin nyo lang hanggat hindi pa tumitigas ang ulo. Baka pag laki-laki nito, sa inuman na rin ang diretso. Huy, hindi. Bantay sarado ka talaga sa akin. Habang busy nga kaming mag-ina, nagluto na yung ama niya. Chicken nuggets yung nirequest niya at walang kamatayang itlog. Well, libreng sabaw talaga sa karinderya, yung pinaka-paborito niya. Mamayang gabi na lang yun kapag nakauwi na siya. Sa sobrang hilig niya tuloy sa sabaw, sabaw din yung mga nasasagot niya. O diba, star yung ginamit kong pamusod. Para kahit sa buhok man lang, magkaroon ng star. Dati kasi mare, punong-puno ng star yung kamay niya. Pero mula nung magkaroon ng CCTV, hindi na siya makapagtatak mag-isa. Shoot, mare, hindi na siya makalapit sa table ni teacher. Ginaya ko na nga yung mga pagkain niya, pati na yung iinumin niya. Hindi pwedeng mawala ng tubig dahil mauuhawin siya sa atensyon. Ayaw niya ng masyadong malamig, kaya isang cube lang ng yelo yung nilagay ko. Kabisado ko na lahat yan, sa akin ba naman lumabas yan? Sumasama nga akong maghatid pero hanggang sasakyan lang. Mare, nakikita mo naman yung pag-iitsura ko. Pagka gumayak pa ako, malilate na lang talaga kami. Pamimili pa lang ng damit, 2 oras na agad ang konsumo. Idagdag mo pa yung paglalagay ng espalto sa pagmumukha ko.